hagi ngayon o iabot o paalaala, payo na sa lahat para sa aking sarili ang mga gawain insyaallah, ang mga gawain na kung saan binabanggit ng huling sugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag nagawa natin ito insyaallah, naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang paraiso, at naway nilayo din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan, higit lalo ang parusa sa kabilang buhay, ang tinatawag na impyerno. So isa sa mga gawain na kung saan ay dapat sa lahat ng mga tao naghahangad ng paraiso ay meron o naisagawa niya o naisabuhay niya to, ang tinatawag sa wikang Arabic sidqul hadith, yung pagsabi ng katotohanan. Ang pagsabi ng katotohanan. Dahil sa amin, sa pananampalatayang Islam, ay higit pinagbabawal ang kasinungalingan. Higit pinagbabawal ang kasinungalingan. At isa sa mga palatandaan ng hipokrito, kapag magsasalita ay puro kasinungalingan. Kami insyaallah, kaya sikapin natin lahat ang sinasabi natin ay pawang katotohanan. Kaya insyaallah kami ay nag-aabot sa inyo ay lahat po ito ay pawang katotohanan. Pawang katotohanan. Dahil ay kami maniniwala na ang tunay natin pagtatagumpay dito sa mundo, higit lalo pagdating sa araw ng paghuhukom, ang pagsunod lamang sa kautusan ng Allah at ayon sa pamaraan ng mga propeta, higit lalo ang huling sugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro lingid sa ating kaalaman na minsan naging ating katanungan tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusto ko ipakilala sa ating mga mahal na kababayan, kasi minsan hindi nila kilala, hindi ipangaral sa kanila sino ba ito si Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kasaysayan, ay siya'y malayong kamag-anak ni Propeta Jesus. Sila ay isang pinanggalingan. Isang pinanggalingan. Dahil lahat sa Biblia man, sa Quran man, lahat maniniwala tungkol kay Propeta Abraham, tungkol kay Propeta Ibrahim alaihi salam sa wikang Arabic. Tungkol kay Propeta Ibrahim alaihi salam. Lahat ang naghahawak ng kasulatan tulad ng Torah, Lumanghilyo, Zabur, higit lalo yung banal na Quran, ay sila'y lahat maniniwala si Propeta Abraham o Ibrahim isang marangal na propeta. Siya tinagurian Abul Anbiya. Siya'y tinagurian Abul Anbiya sa maluwalhating Quran. Bakit? Dahil si Propeta Abraham alaihi salam, lahat ang kanyang lahi ay karamihan sa kanya manggaling ang mga propeta. Si Propeta Ibrahim alaihi salam, ayon sa paliwanag ng Islam, ay siya'y may dalawang asawa. Kahit sa Biblia yata, siya'y may dalawang asawa.
si Hagar o si Hajar at si Sarah. Unang asawa niya si Sarah at ang pangalawang asawa niya si Hagar, at parehas siya nagkaroon ng anak sa dalawang asawa niya to. Unang asawa niya si Sarah, magkaroon siya ng anak si Ishaq alayhi salam. Si Ishaq nagsaling-saling lahi. Si Ishaq nagsaling-saling lahi hanggang dumating sa kanyang huling lahi na propeta, si Propeta Jesus, si Isa alayhi salam, anak ni Maryam. At ang pangalawang asawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam, si Hagar o si Hajar. At si Hajar nagkaroon ng anak, nagkaroon si Propeta Ibrahim alayhi salam sa pangalawa niyang asawa dito, ang kanyang pangalan si Propeta Ismail. At si Ismail nagsaling-saling lahi hanggang ang huling lahi niya, mga propeta, ang huling sugo walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ay nasabi natin para makilala natin si Propeta Ibrahim at si Propeta Muhammad at si Jesus ay isang pinanggalingan na marangal na propeta, si Propeta Abraham o kaya Ibrahim. Kaya ay sila'y kamag-anak. Parehas sila'y propeta. Inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan upang ipakilala, upang sabihin, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Parehas ang kanilang katuruan na ipakilala sa sangkatauhan, walang ibang Panginoon na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung meron haka-haka na sabi nila ang mga Muslim anti-Kristo ay malaking pagkakamali. Kung tutuusin ang mga Muslim na tunay nagmamahal kay Jesus, tunay na sumusunod sa katuruan ni Jesus ang mga Muslim. Dahil ang katuruan, ang pagkatao ni Jesus ay tulad din ng pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maniniwala sa mag-isang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ginagawa ni Propeta Muhammad ay ginagawa din ni Jesus. Kung siya'y sumasamba, ay siya'y naghugas muna at siya'y nagpatira pa. At ganon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag sinasamba niya yung Allah ay siya'y nagpatira pa. Kaya yun ang ginagaya namin. Ang ginagaya ng mga kamusliman, ang pagsamba ni Jesus at ang pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Jesus ay nag-aayuno. Ganon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-aayuno. Si Propeta Muhammad ay nagpahaba ng balbas. Ganon din si Propeta Jesus ay nagpapahaba ng balbas. Saan natin nakita to? Sa mga kamusliman. Kaya kami mga Muslim ang tunay na sumusunod sa katuruan ni Jesus. Kung tingnan nyo ang mama ni Jesus, ang nanay ni Jesus, ipagmasdan nyo ang kanyang kasuotan. Sino ang gumagaya ng kasuotan ni Virgin Mary? Sino ang gumagaya sa kasuotan ng ina ni Propeta Jesus? Mga Kristiyano ba o mga Muslim? Pasensya. Ang mga Kristiyano halos kapag manunuot halos naghubad na, ay ito'y pinagbabawal sa Biblia at higit lalo sa Quran.
Dapat ang mga kababaihan, ang kasuotan ni Virgin Mary, ang kanilang dapat gayahin. Dahil kung gusto natin ang paraiso. Maliban na lamang kung ayaw natin ang paraiso, huwag natin gayahin yung mga tao na ay sila'y mga taong pinangakuhan ng Allah, ay sila'y mga taong paraiso. Sino ang ipagmasdan natin kung sino ang sumusuot? Sino ang nagsusuot ng kasuotan ni Virgin Mary? Di ba mga Muslim? Kaya wag kayong manghuhusga, mga mahal namin kababayan, na mayroon mga haka-haka ay nagsasabi ang mga Muslim ay ayaw nila kay Jesus. Sa totoo, ang mga Muslim, ang tunay na nagmamahal kay Jesus, ang tunay na sumusunod sa katuruan ni Jesus, ang mga Muslim. Kaya insyaallah, kami lubos maniniwala ay si Jesus hindi isang Kristiyano, kundi ay siya isang Muslim. Si Jesus ay ang kanyang pananampalataya ay Islam, hindi Kristiyano. Dahil ang Kristiyano ay hinahango yan sa pangalan ng krus, pinapako. So hindi po kaaya-aya yun. Si Jesus, kung meron kayong magtatanong, magdebate, gusto nyo alamin kung ano ba talagang pananampalataya ni Jesus, ang pananampalataya ni Jesus tulad din ng pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad din ng pananampalataya ni Propeta Abraham, tulad din ng pananampalataya ni Jacob, ni Solomon, ay sila'y mga Muslim, ang kanilang pananampalataya ay Islam. Ang kanilang pananampalataya ay Islam. At kami ay nagsasabi na pawang katotohanan, kasi isa sa mga palatandaan ng tao naghahangad ng paraiso, dapat ay siya'y umiiwas sa mga kasinungalingan. Dapat pawang katotohanan lang ang dapat nilang sabihin. Ang Islam ay bawal manluloko, bawal magsinungaling, bawal mangangalunya, bawal mananakit ng iba. Ang utos ng Islam, mahalin ang kapatid, kapwang tao, tulad ng pagmamahal sa kanyang sarili. Yun po ang turo ng Islam. Yun po ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ni minsan, kapag sinasabing Muslim, sabi nila mga Abu Sayyaf, mga namumugot ulo. Hindi po yun totoo. Ang Islam ay sila ang tunay na nagmamahal kapag sila'y sumusunod talaga sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palagi ko po nabanggit ang wika na to, na kung saan ang wika na to ay wika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang payo sa lahat ng sumusunod sa kanyang katuruan. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Hindi maniniwala isa sa inyo hanggat hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapatid tulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Ito ang turo ng Islam, hindi karahasan. Pagmamahal, malasakit, pagtutulungan. Ito po ang turo ng Islam ay kapayapaan. Ang Islam din ay hinahango sa salitang salam. Ibig sabihin nun, kapayapaan.
ang hinahangad ng pananampalatayang Islam, kapayapaan, tagumpay dito sa mundo, higit lalo pagdating sa araw ng paghukom. Kaya insyaallah, sikapin natin ay sabihin ang pawang katotohanan lamang. Huwag tayong gumagawa ng katang-isip. Huwag tayong gumagawa ng mga salitang kasinungalingan na hindi naman aral. Kaya insyaallah, sabi ng huling sugo, kung hindi ko magkakamali, kulil haq walau kana murrun. Sabihin nyo ang katotohanan. Kahit pa yan inaayawan ng mga tao, kahit mapakla pa man yan, mahirap pa man yan, kapag yan ang katotohanan, dapat yan ang inyong iaabot. Yun ang iyong pinagsasabi, yung katotohanan at umiiwas sa salitang kasinungalingan. So isa, sidqul hadith. Ang pangalawa, naturo ng Islam insyaallah, naway na isabuhay natin to, ang tinatawag na addul amana, yung pagkakatiwalaan. Sikapin natin maging tao pagkatiwala. Kung mayroong ipagkatiwala sa atin, dapat ay magiging magpagkatiwalaan tayo. Huwag tayo maging plastic. Huwag tayo magiging maging totoo tayo. Maging totoo tayo sa ating pananalita. Maging totoo tayo sa ating sarili. Maging totoo tayo sa ating sarili. Dapat ay insyaallah, isa tayo sa mga tao na kung saan na mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Dahil nabanggit din ng huling sugo, isa sa mga palatandaan ng hipokrito, yung taong kapag may ipagkatiwala sa kanya, na kanyang inaahas ito. Hindi mapagkatiwalaan. Kaya iwasan natin insyaallah, kung meron ipagkatiwala sa atin, dapat ay pagkatiwalaan tayo insyaallah. So yun ang pangalawa. At ang pangatlo, nasikapin natin isa sa buhay ito bilang isang mananampalataya, ang tinatawag na sa wikang Arabic husnul khuluq, ang magiging mabuting pag-uugali. Allahu Akbar. Ang magiging mabuting pag-uugali. Ang huling sugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya'y pinupuri ng Allah sa malulhating Quran dahil sa mabuti niyang pag-uugali. Siya isang the best na leader, the best ama, the best teacher. Lahat andyan na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ay siya'y tinatawag na kudwa, na magandang halimbawa na dapat natin tularan kung ay tayo'y nagnanais makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa malulhating Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, ano man ang iparating sa inyo ng inyong propeta. Ang tinutukoy dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhudhuhu, kunin nyo. Ibig sabihin nun, ano ang tinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang dapat natin sundin. Dahil ito ang utos ng Allah. Dapat natin sundin ang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
isa sa kanyang katuruan. At hindi lang siya, lahat ng mga propeta na dapat ipaabot ang mensahe ng Islam. Dapat ipaabot sa sangkatauhan na walang dapat sambahin maliban kay Allah at si Propeta Muhammad alipin at huling sugo ng Allah. Dapat natin ipaabot to. Kaya kami narito ngayon dahil insyaallah ay sikapin namin insyaallah na ipamumuhay ano man ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ginagawa namin ngayon, hindi ito gawang katang-isip, kundi ito gawain lahat ng mga propeta. Nagsisimula kay Propeta Adam hanggang kahit si Jesus, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa ito sa kanilang mga gawain na ipaabot sa sangkatauhan upang ang mga tao bago pa sila dinaknan ng kamatayan, makilala nila ang tunay nilang dakilang tagapaglikha, ang tunay nilang sinasamba, ang tunay nilang kinikilalang Diyos, Panginoon, na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya rin sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhiril ayah. Sabihin mo, Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsasabi, O Muhammad, sabihin mo, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Sabihin mo sa sangkatauhan kung sila ay talagang maka-Diyos, kung sila ay naghahangad ng pawang katotohanan na kumikilala na walang ibang Diyos maliban kay Allah, kung kuntum tuhibbuna Allah, at sila ay tunay nagmamahal sa Allah, tunay nagmamahal kay Allah, tunay nagmamahal sa dakilang tagapaglikha, kung kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Dapat sabihin mo sa kanila, O Muhammad, dapat ang inyong gawain na dapat nilang gayahin, dapat nilang sundin. Kaya insyaallah na parito kami ngayon, sikapin namin insyaallah na isa sa buhay, isa sa mga pamumuhay lahat ng mga propeta na ipaabot ang Islam. Ipaabot ang pawang katotohanan, ipakilala sa sangkatauhan para makilala nila bago sila dinakdan ng kamatayan, nakilala nila ang tunay nilang Diyos, ang tunay nilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay nagsabi sa malulhating Quran, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah ay nag-iisa, Allahus Samad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Panginoon na tagapanustos at tagapagtangkilik sa lahat ng mga nilikha. Wala siyang pangangailangan. Lam yalid wa lam yulad. Siya'y hindi pinanganak at hindi nanganganak. Kilala ng ating mga mahal na kababayan, mga Kristiyano, pinagbintangan nila ang Panginoon na may anak. Isang malaking kalapastanganan, isang malaking kasalanan na walang kapatawaran, na pinagbintangan nila ang Diyos ay parang tao nanganganak. Kaya halina tayo inshallah sa katotohanan. Allah subhanahu wa ta'ala hindi pinanganak at hindi nanganganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At higit sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang kawangis, walang kaparehas, walang katambal. Hindi siya parang tao, hindi siya parang bagay. Ano man nakita natin, naisip natin,
Wala. Hindi natin pwedeng isipin. Dahil wala siyang kawangis, wala siyang kaparehas sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kakayahan, kadakilaan, kaisahan. Walang kaparehas ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang salitang Allah, ito'y salita, siya mismo ang dakilang tagapaglikha ang nagbigay ng pangalan nito. Hindi tulad ng mga hindi paninira ito sa mga ibang pananampalataya na kung saan tinatawag nila ang Diyos sa mga katang-isip nila lang. Ngunit ang salitang Allah, ito mismo ang dakilang tagapaglikha na ay siya'y nag-utos dito, dapat tawagin siya sa pangalan Allah. Ano ang sabi ng Allah sa malulhating Quran? Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Ito ang salitang dakilang tagapaglikha. Ito ang salita ng Panginoon sa malulhating Quran na pinakilala niya kanyang sarili at sa pangalan nito ang dapat tawagin. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Innani anallah. Katotohanan ako ang Allah. Sabi niya. Innani anallah. Katotohanan ako ang Allah. La ilaha illa ana. Wala ng ibang Panginoon pa. Ako lang inaangkin niya. Hindi pwede kahit sino man ang mag-aangkin ng Panginoon maliban kay Allah. La ilaha illa ana. Wala ng ibang Panginoon pa. Ako lang, sabi ng Allah. Fa'budni. Kaya kung meron kayong sambahin, dakilain, puriin, fa'budni. Kaya sambahin niyo ako, sabi ng Allah. Inuutosan niya tayo para sambahin siya. Wa aqimis salata lidhikri. At itatayo ang pagdarasan upang maalaala mo ang inyong dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang nagbibigay ng pangalan, at ito ang pangalan na kanyang pinapangalan sa kanyang sarili, at sa pangalan ito dapat tayo mananawagan sa kanya. Kaya napansin nyo ang mga Muslim, ito yung magdarasan, ang unang binabanggit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ay dakila. Allah ay dakila. Wala nang higit mas dakila pa kaysa ang Panginoon, dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang salitang Allah. Ay siya mismo ang nagbibigay ng pangalan nito, at sa pangalan nito dapat tayo mananawagan, humihingi ng tulong. Ya Allah, tulungan mo ako. Ito ang dapat. Kaya sa ibang talata, sabi ng dakilang tagapaglikha sa malulhating Quran, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu
rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala nananawagan sa lahat ng mga sangkatauhan. Ya ayuhan nas, o kayo sangkatauhan. Ya ayuhan nas, u'budu, o kayo sangkatauhan, sambahin nyo ang Panginoon na naglikha sa inyo. At siya rin ang naglikha sa mga taong nauna sa inyo. Khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, para mapabilang kayo sa mga tao na may tunay na pangamba, takot sa dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya insyaAllah, hindi pa mahuli ang lahat. Hingiin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ipagkaloob sa atin ang paraiso, at naway nilayo din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan ng impyerno. Kaya insyaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay nangako sa malulhating Quran. Ano ang sabi ng Allah? Qad aflahal mu'minun. Talagang nagtatagumpay na yung mga taong mananampalataya. Ha? At Allah subhanahu wa ta'ala rin nagbibigay ng babala sa malulhating Quran. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panahon. Innal insana lafi khusr, lahat ang mga tao ay talagang talunan, lugi sa pagkalugi. Illa alladhina amanu, maliban na lamang hindi kabilang sa mga taong talunan, higit lalo pagdating sa araw ng paghukom. Illa alladhina amanu, yung sila may paniniwala, maniniwala sa kaisahan ng Allah. Kapag tinatawag na amanu, na ito'y maniniwala, at ang paniniwala sa Islam na may obligado, anim na paniniwalaan. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Ito ang obligadong paniniwalaan ng mga Muslim. Kapag tinatawag na amanu, dapat maniniwala sa anim na to. An tu'minu billah, maniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikati, maniniwala sa mga anghel. Ano ba ang mga anghel na to? Ang mga anghel, siya'y kapwang nilalang, nilikha din tulad natin. Ngunit, sila'y mga nilikha magpakailanman hindi sumusuway sa Allah. At mas marami ang kanilang bilang kaysa sa atin. Dahil bawat isang tao may dalawang anghel inuutusan ng Allah. Kaya hindi ito makapalag, hindi ito pwede magsinungaling. Dahil bawat isang tao may dalawang anghel. Kiraman katibin. Muchachada. Muchachada.